nga ako ni Mr. na magpunta nga kami ng bayan dahil wala lang, hindi ko alam kung anong gagawin niya sa akin doon. Ipapasok siguro niya ako sa malamig na lugar. Kaya naman naligo talaga ako ng very light para wala lang, maramdaman man lang niya na mabango ako gayon. Uy, ang kire, kaya naman. Kaya naman humirap na nga lang muna kami ng motor ng kanyang kapatid na ginawa pa nga nung kapanahonan ni Erap. Kamukha kasi sila ni Erap at saka yung kanyang kapatid, kaya naman Erap ang tawag ko sa motor na to. Wala lang, sinabi ko lang gayon. Nang matapos na nga ma-check ni Mr. si Erap ay umalis na nga laan din kami dahil wala lang, magja-joyride kami gayon. Sabi ko nga din sa aking Mr. ay magdahan-dahan siya mag-drive, baka sumemplang siya pa ibaba. Diyos ko day, mahirap na, kay naman. Pagkadating nga namin din sa ibaba ay pinainom na nga lang muna namin si Erap ng gasolina, baka naman nauuhaw siya. 1 litro nga lang yung pinainom namin sa kanya dahil wala na nga kaming pera. Napakatakaw pa naman din tong motor na to sa gasolina. Talaga namang mamumulubi ka din sa gasolina pala ang sa motor na to. Kay naman talaga. Wala lang, sinabi ko lang dahil reklamador nga ako gayon. Tapos nga namin mapainom ng gasolina aring motor, siyempre bumiyahe na agad kami dahil baka abuti kami ng takip silim nito Hindi na kami makakapag-check-in doon sa malamig na kwarto. Huy, ang kiriwa gayon. Kaya naman hinigpitan ko lang nga lang ito pagkakayakap ko ni kay Mr. para nga hindi ako mahulog. Agoy. Wala lang, dahil talandi nga ako gayon. Kadating nga namin din sa bayan ay pumasok nga si Mr. din sa bilihan ng mga tsinelas. Ang mahal pa naman ng mga tsinelas din. Sabi ko nga kay Mr. yung mga tag-100 lang ang piliin niya huwag yung tag-200 wala tayong pang budget. Bago ang taga pumili, kainaman talaga. Sabi ko nga sa kanya yung kulay green ang piliin niya para maganda tingnan. Pero ayaw niya, kaya bahala siya gayon. Bago hindi pa siya nakontento, talaga naman umikot pa kami din sa may kabila para maghanap lang ng branded gayon. Kuya nga namin ay dumiretso nga kami din sa bahay ng aking mga binan dahil wala lang, namimiss ko lang sila, gusto ko sila yakapin gayon para maglabing-labing din kami. Huy, dito nga kasi kami manananghalian sa bahay nga ng aking mga binan dahil wala lang, trip lang to gayon. Madami kasi pagkain din doon sa aming bahay. Naku po, wala. Kaya naman ako ang magluluto for today's video ng aming uulamin. Oo, gayon. Para naman di masyadong nakakahiya, may kain na nga lang ako tas di pa ako magluluto. Ano yun? Ipagluluto ko nga sana aking special recipe na talaga naman hanggang sa pagtanda nila hindi nila makakalimutan. Kaya naman hinati ko na nga lang itong paan ng manok sa gitna para magkasya sa amin. Sa dami namin din sa bahay nila. Bago 1 kilo lang ng paan ng manok aring lulutuin ko, sa dami namin din talaga naman. Aring ngayon sinasabi ko sa inyo mga rin na kahit nasa kahoy kami nagluluto, ay tingnan nyo naman yung mga kawali ng aking mga binan nakikintab. Pa hindi ginagamit Bago ako lang ulit magpapaitim itong kawali, gayon. Aring nga lang talaga ang pinakamahirap kapag sa kahoy ka nga nagluluto kasi kailangan mo nga munang tumuwad. Siyempre kailangan mo nga tumuwad para nga mahipan yung kalan, para nga umapoy. Talaga naman. Bago pagtuwad mo, yung mister mo, iba nang iniisip. Talaga naman. Kamanyakisan talaga. Ang sarap hatawin, kainis. So, na nga, sa sobrang kadaldalan ko nga, hindi ko na pala namamalaya na naisalang ko na pala aking naluluto. Talaga naman. Nilagay ko na nga lahat ng mga rekado na pwedeng ilagay diyan para naman sumarap. Talaga naman ako namamaos na Kainaman. Naglagay na nga ako dyan ng toyo, suka, lahat na inilagay ko. Bahala na kayo dyan. Nakakapagod isa-isahin yung mga rekado bago pa uspa ko. Bago naglagay na rin ako ng tubig para pampalambot na dun sa ating adobo, gayon. At makalipas nga ang 2 araw, haya na nga at naluto na rin siya. Katagal Siyempre ang kasunod niyan, kainan na. Ano pang gagawin? Bale, nagsama-sama nga lang aring pamilyang magugulo dahil wala lang, trip lang naming pamilya, gayon. Nangalan din namin tong kaldero din nga sa gitna ng mesa para wala lang, gusto ko lang, gayon. At ito nga ang pamilya ng aking mister mga day na ngayon ay pamilya ko na nga rin. Kaya naman, tara kainan na tayo. Napakasarap naman din kasi talaga sa pakiramdam mga day kapag nagsasalo-salo ang pamilya, talaga nagkakaisa para happy lang. Wala lang, nasisiyahan lang talaga ako ngayon kaya gayon. Umuwi na nga lang din ako din sa bahay pagkatapos ng magkainan doon sa bahay ng aking mga binandal. Nagbihis nga ako ng aking damit. Talaga naman. Paano ba naman ipinagpapawisan niya yung aking kilikili? Abay mahirap na, mga may putok tayo doon. Abay mas lalong nakakaya kapag sumingaw. Kainaman. Ay siya, hanggang dito na mga dad. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Mahal ko kayo.